Umpisa na ng ating Balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Ngayong umaga, 2 taon bago ang 2028 presidential elections, Vice President Sara Duterte maagang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Vice Presidente may patutsyada sa administrasyon. Mga kasapi umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong drug on war noong pangulo pa siya ng bansa, pinangalanan ng International Criminal Court o ICC, at mga programa ng BCRC3 mapapanood ng live tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan. Wala pa mang kampanya pero may inanunsyo na si Vice President Sara Duterte nitong February 18. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Sa kanyang press conference, hindi lang pagdedeklara ng pagtakbo sa kanyang pagkapangulo ang kanyang sinabi dahil ang bise may patutsyada rin sa administrasyon. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Bukod sa paumanhing tinulungan niya raw umanong manalo si Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi rin niya ang dahilan umano ng kanyang pag-alis sa kanyang gabinete noon sa Education Department na alam niyang mauuwi lang din daw umano sa impeachment. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Speaking of impeachment, sa 2 taon bago ang eleksyon, para sa mga eksperto at ilang kongresista, framing at strategy umano ito upang hindi matuloy ang pag-impeach sa kanya. Sa papaanong paraan nga ba? Sabi nila, sa pagpirma. Dahil kahapon ay dapat umakyat na sa Rules Committee yung impeachment niya, yung 3 articles of impeachment. So, malinaw na fine-frame niya yung kanyang pagtakbo batay dyan sa impeachment na malamang ay mangyari sa Kongreso. Yung inyong mga banat sa akin nitong nakaraang mga taon, especially last year, yung pagpirma nyo sa impeachment last year, marami yun, Alvin, mga 260 yung pumirma, ay makakalimutan ko na at forgiven na yan kung hindi kayo pipirma sa impeachment ngayon. Oh. So may ganong hugot. It is definitely a strategic move, and sinabi niyo nga preemptive, because she knows, everybody knows na malapit na mag-start yung impeachment proceedings. Malapit nang i-refer yan sa Justice Committee for the proceedings, for the impeachment proceedings proper. Yung may pang-apat na hong complaint din na na-file yesterday. So sabay-sabay po siguro itong i-refer o dapat i-refer sa Justice Committee and mag-start na yung impeachment proceedings dyan. And therefore, preemptive talaga yan. And then strategy in the sense na, yung narrative nila, we can already foresee, ang kanilang narrative would be, this is being done to me because I'm running for the president. They just want to obstruct, hinder, and prevent my being a presidential candidate come 2028. And then yung also part of the strategic component of this very early move
to announce her presidential bid is sinabi nyo rin kanina na makakaapekto siguro yan in the sense na, impeachment is not only a legal and constitutional process but also political. At the end of the day, it's numbers game. It's the rule of the majority, both sa House of Representatives, pag nandun na sa plenary yung kaso, at lalo na pag nandun na rin sa Senado for trial yung articles of impeachment. So, yung parang, she's sending a signal here to some members of the House of Representatives na ingat kayo dyan, dahan-dahan kayo dyan, dahil nga, baka ako nga ang maging Pangulo. And you know how it is in politics, how the political winds suddenly shift, how political affiliation also shift every time there is a new ruling party or a new ruler. Sa ganitong mga pahayag ng bise, ganito na lamang ang reaksyon ng ilan. Surprisingly weak for a declaration. At sabi ko nga kanina, bali ba hindi naman nakakagulat. Alam naman natin na papunta na dyan yan. Pero yun na nga if you're taking the opportunity to actually do a formal announcement of something that a lot of people have expected for a long time. Nobody has expected naman na hindi siya tutuloy. Parang medyo malamya ng konti yung ganong klaseng delivery. Well, she's been teasing at it for a while, no? Parang siguro naman that was the most expected, so-called unexpected political announcement done in recent history. Everybody pretty much assumed that the Vice President would be going for 2028. Dahil nga sa clamor ng mga Duterte forces, talagang this was a plot that was written as early as the Unity break. Yung very, very ugly, very, very polarized break ng Unity, no? Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po, even before ang kanyang pangangampanya sa labas. Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will. So, gamitin po natin. Pagka nagkaroon ulit ng Duterte presidency, walang pagbabago. Bakit niyo po nasabi? Kasi while yesterday in her press conference, she presented herself as someone who will address yung mga problema ng bansa. Pero kasi kung Duterte ulit, di parang walang nagbago. No? Walang fresh set of people who will be governing the country. Yun ang ibig sabihin ng another Duterte presidency. Natatandang tinawag na unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nitong January 28. Sa kabila nito, 2 impeachment case kaagad ang inihain nitong February 2, gayon din noong February 9, at nito landing February 18. Kung bibilangin, 4 na ngayon ang nakahaing kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Susunod, mga kasapi umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong drug on war noong Pangulo pa siya ng bansa, pinangalanan ng International Criminal Court o ICC. At mga programa ng BCRC3 mapapanood ng live tuwing 1 at 3 Sabado ng buwan. Umpisa pa lamang yan ng mga balita rito sa BCRC3. Stay with us. May magbabalik. Tara, sabi ni Machu. Dahil ang inyong weekend radio sa gabi, may nagtatampo agad sa akin sa comment section. Wawasakin namin buong buhay mo. Muli ninyong mapapakinggan. Shoutout daw kay AC Gonzalez. Bakit nakaganyan kasi? Mula on air hanggang online. Makyat po sa 6.4% ang inflation. Ang hirap no, pag ikaw lang mag-isa, no, wala kang kausap. Podcast B. Podcast sa BCRC3.
Sa 8 taong panunungkulan bilang mayor ng Davao at presidente ng Pilipinas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, may inilabas ang ICC na mga malalaking pangalang may malaking kontribusyon umano sa drug on war ni Duterte. Sino-sino nga ba sila? Umpisa natin yan sa report na ito. Nadadawit ngayon ang 8 naging co-perpetuator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mayor pa lamang siya ng Davao, lalo na sa kanyang termino bilang Pangulo simula 2016. Sa inilabas na dokumento ng Pre-Trial Chamber 1, Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC nitong February 13, lumalabas na may mga malalaking otoridad na kasama si Duterte sa malawakang pagpatay sa mga nasangkot sa ilegal na droga noong nakaupo pa lamang siya sa pwesto bilang Pangulo ng bansa. Lumitaw ang mga senador na sina Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang beses nang absent sa Senado at Senador Christopher Lawrence Bongo sa mga kasama sa pagplano o di kaya'y may agreement sa pag-neutralize ng mga naging biktima ng drug war. Sangkot din sina Vitaliano Aguirre III, Oscar Albayalde, Isidro La Peña, Vicente Danao, Dante Gueran at Camilo Cascolan sa mga malalaking pangalang inilatag ng ICC kasama ang iba pang miyembro ng pulisya at mga may high-ranking government officials. Kasama nila si Duterte sa ipinataw na 3 counts na nauugnay sa crimes against humanity simula pa noong mayor pa lamang si Duterte ng Davao noong November 1, 2011 hanggang sa maging pangulo ito noong June 30, 2016. Sa 3 counts ng krimen, 9 ang naitalang insidente noong mayor pa lamang siya ng Davao para sa first count, 5 namang pagpatay sa mga high-value targets noong naging pangulo na ito sa second count, at 35 incidents naman sa third count sa mga kalat-kalat na operasyon sa mga barangay noon ding pangulo pa siya ng bansa, na tinatayang 49 na insidente ng mga pagpatay na may kaugnayan sa ilegal na droga ang mga kabilang sa mga naitala sa dokumentong ito ng ICC. Naging daan upang isagawa ang mga pagpatay na ito sa pamamagitan ng Davao Death Squad, pati na ang pagkontrol nila sa mga ahensya ng pulisya, PDEA at iba pang government agencies. Lumalabas din sa investigasyon ng ICC na isa sa mga naging kasunduan sa paggamit sa hanay ng pulisya sa mga operasyon ng drug war ay ang mga financial incentives at promotion para sa mga ito. Brian Carolino, BCRC3. Sa ating pagbabalik, mga programa ng BCRC3 mapapanood ang live tuwing 1 at 3 Sabado ng buwan. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-umpisa ng balita. Blue Team, stay with us. Naglalaro ng horror games sa madaling araw. Diba? Sinong abnormal ang gagawa niyan? Ako lang. Ano tayo nang galing kanina eh? Dito na rin tayo nanggaling kanina. Bas. Uy, pa-shoutout daw, sabi ni... Ay! At Juday!
2 Sigma, hair for Sigma, give that hair for Sigma for his shining bulb. Give that hair to Sigma, hair for Sigma, long hair for his shining bulb. Apat na taong nang nakalipas noon pang 2022, sinimulan na natin ang balitaan gaya nito. At ngayong 2026, itutuloy natin ang nasimulan. 22, lumalabas na dahil sa pagtaas ng mga bilihin, ang dami ho nating mga bilihin na nagsitaasan ho ngayon. Sa hindi inaasang pagkakataon, naging partner pa ni Brian ang isa sa pinakamaganda nilang kapag-aral sa UMS na si Melody. Although nagsimula yan nung nakaraang administrasyon, 2017-2018. Pero kasi, Diyos ko, galing na natin sa pandemya. Galing na natin sa lockdown din. At bumabawi pa lang yung mga chip na yan. To be exact, my house was burnt by extreme fire in one of the residential area that I was living in here in Quezon City, Philippines. Last September 8, 2022. Sumiklab ang dalawang uri ng apoy sa lupa. Ayan po ang mga balita sa araw na ito. Para sa iba pang kaalaman tugnay sa Philippine history, lagi lamang pong umattend o tumuto sa klase ni Sir Jopet Pacho. Magandang araw, ako po si Brian Carolino. At ito, ang Balita Politika ngayon. Ngayong gabi, COMELEC nakapagtala ng mahigit 65 milyong botante para sa papalapit na presidential election sa May 9, 2022 sa Pilipinas. Pilipinas, pupunso na itong bayan. Ngayon, Ano ba balikan natin ngayong araw? Yun. That's ang gwapo natin dito. Formal. Buhay pa. Gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis. Pero ang sikreto, hirap ibigay. Kaya po nagtatapos ang kumustahan natin ngayong umaga na pala. Pasado 12 o'clock na po ng madaling araw ng May 28. Susunod na po ang donations po. At yan ang mga balita sa pag-uumpisa ng umaga. Ako po sa Brian Carolino. Susunod na po ang minuto.